Magandang morning! 4:30 pa ngayon ng madaling araw. Bumangon ako ng maaga habang tulog pa yung dalawa. Maghuhugas ako ng mga bote ni baby habang tulog pa siya. Hindi na kasi ako makakilos kapag gising na si baby. Ganun talaga pag maging nanay ka na. Kailangan mauna kang magising kaysa sa maunang magising yung anak mo. Kasi kapag maunahan ka, hindi ka na makakilos, hindi ka na makagawa sa mga gawaing bahay. Pag naging nanay ka na talaga, gagawin mo na lahat. Maraming magbabago kapag maging nanay ka na. Yung dating matagal kang magising, ngayon maaga ka nang magigising kahit late ka pa natutulog. Ganun talaga ang buhay sa pagiging nanay. Oo nga pala, naka-formula na si baby dahil hindi siya hiyang sa gatas ko. Nagtataka kasi kami kung bakit hindi okay si baby pagkatapos niyang dumede sa akin. Panay ang iyak niya, hindi siya mapakali at hindi rin makatulog. At sinusuka lang din niya yung dinedede niya. Nag-worry na kami kay baby noon. Kaya nag-decide kami na dalhin namin si baby sa pedya. At ang sabi ng doktor, allergy pala si baby sa mga kinakain ko. May nakakain daw ako na allergy si baby. Kaya pinagbawalan ako ng doktor. Lahat ng seafoods, bawal. Bangus at tilapia lang ang pwede kong kainin na isda. Lahat ng gulay, pwede. Sa karning manok naman, petso lang ang pwede kong kainin. Asin, paminta lang ay ititimpla sa mga pagkain ko. Sinubukan ko ng 1 linggo kasi gusto ko talaga na breast milk lang si baby as long as kaya ko. Kaso, ganun pa rin si baby. At nahirapan din ako kasi limitado lang yung mga kinakain ko. Kaya nag-decide na lang kami na sundin na lang namin yung nireseta ng doktor. At ang nireseta pala ni Doc na gatas is 26 and non-pro. At nung nalaman namin na napakamahal pala talaga ng mga gatas na to, at wala kaming choice dahil kawawa si baby. At sa awa ng Diyos, okay naman si baby ngayon. 2 months and 12 days na siya ngayon. 1 month and 2 weeks na palang naka-formula si baby. Pagkatapos ko ma-sterilize ang mga bote, lalagyan ko na lahat ng distilled water. Pero kapag gusto na dumidi ni baby, mabilis lang ako makapagtimpla ng gatas. Babalik na din kasi ako sa trabaho ko. Naka-maternity leave lang ako ng 3 months. Kaya sakto lang din na naka-formula na si baby. Sino ba namang ayaw i-breastfeed ang baby natin, di ba? Sabi nga, walang makakapantay sa gatas ng ina. Siguro lahat naman tayo gustong mapabuti ang mga anak natin. Pero wala tayong choice, lalo na kung naghahanap buhay tayo. 8 AM, gising na pala si baby. Gusto na magpabuhat. One week na kaming nakalipat dito sa bahay at 1 week na rin kaming hindi nakapagluto dahil sira yung hose ng gas at sa wakas makakapagluto na rin. Ako naman hawak-hawak ko si baby, multitasking ang ginagawa ko kasi ayaw niya magpalapag.